Alam mo, mahal kita, Olivia. Totoo lahat ng nararamdaman ko para sa'yo. Kaya kahit alam ko galit na galit ka sa akin, dito pa din ako. Ito na sana yung huling beses na makikita kita. Umalis ka na, Philip. Niloko mo kaming lahat. Ang mga ginagawa mo parang hindi na sa taong nasa tamang pag-iisip. Kailangan ko makasiguro na okay ka. Kaya kailangan mo na magpatingin. You could be a danger to others and yourself. Bas na ang resulta at napatunayang na may sakit ka. Nandito kami ngayon para i-confine ka sa psychiatric facility. Kaya kong durugin kahit sinong kalaban ko at mas lalong kaya ko ang Olivia yun. Alagaan mo ang manila, si Olivia Buencamino. That crazy woman should be controlled. On my terms, of course. Mawawala na rin sa buhay natin ang Olivia na yan. Dahil naipasok ko na siya sa impyernong hinanda ko para sa kanya. Pinasok ni Lucas sa mental si Olivia. Halos sirain niyo yung pamilya natin. Gumising ka na, Lucas. Magpaanak ka na. Gusto kong makitang gumagapang sa hirap si Olivia. Pupuntahan natin si Olivia ngayon. Di ba si Lucas nagpadala sa'yo dito? Hindi mo na mababalikan yung dating buhay mo. Ako, legal na asawa niya. Hindi mo makukuha ang pwesto ko. Lunatic! Hey! Ano ko? Hey! Okay, mabila sa'yo. Hindi pwedeng pabayaan na lang kita. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, mas matutulungan mo ko kung huwag ka na lang magpakita. Pati ba hanggang dito susundan mo yung asawa ko? Bumalik siya sa'yo, di ba? Pinagkatiwalaan ka niya, tapos ganito yung gagawin mo sa kanya? Ikaw ang baliw. Dapat ikaw ay pasok sa mental. Gago! Mahirap siya magtiwala ngayon, Philip. Siguro, kailangan mong tanggapin na hindi mo siya pwedeng tulungan ngayon. Dahil lalo mo lang siyang masasaktan kung pinilit mong sarili mo. Siya ang gumawa nito sa asawa ko. Hindi mo na siya kasuhan ulit. Masyado nang maliit ang kulungan para sa lahat ng kasalanan niya sa akin. Kung kailangan niya, mas matinding parusa. Bitawan mo ako! Bitawan mo siya! Paano magiging si Olivia si Claire na asawa ko? Eh, patay na yung asawa ko. Napapaliw ka na talaga. Hayop ka! Bitawan mo yung asawa ko! Gago ka! Pinabayaan mo si Claire! Hayop ka talaga! Ako si Olivia Buencamino! Claire, na-traumatize ka lang. Anong sinasabi mo? Tawan mo ko! Philip, huwag mo akong tawagin Claire! Olivia ang pangalan ko!
Pati ba hanggang dito susundan mo yung asawa ko? Wala ka nang pakialam sa buhay naming mag-asawa, kaya huwag ka nang bumalik dito. Hindi ka na dapat nakalaya. Hayop ka! Ikaw ang baliw. Dapat ikaw ay pasok sa mental. Gago! Siya ang gumawa nito sa asawa ko. Di mo na siya kasuhan ulit. Para di niyo na mapuntahan si Olivia. Masyado nang maliit ang kulungan para sa lahat ng kasalanan niya sa akin. Kung kailangan niya, mas matinding parusa. Olivia, hindi ka tanggap-tanggap yung ginawa mo kanina sa mga bisita. Ako ang unang sinaktan ni Melinda, Dok. Hindi namin tinotolerate ang violence dito. Tanda mo yan. Makinig naman kayo sa akin. You leave me no choice. Ililipat ka ng kwarto kung saan mag-isa ka. At hindi siya makakalabas hanggat walang clearance sa akin. Adalin niyo na siya. Ano? Teka lang! Dok! Ano ba? Hindi niyo Huwag mo kailangan nang pahirapan ng sarili mo. Sumunod ka na lang, Hindi Olivia. ako baliw! Ano pa hinihintay niyo? Dali niyo na! Bitawan niyo ako! Hindi niyo kailangan... Bitawan niyo ako! Dok! Dok! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Ano ba? Huwag niyo ako ikulong! Maawa na kayo! Maawa na kayo! Well, Camino, Tama na. the first step sa recovery ay acceptance. Kailangan tanggapin mo ang kondisyon mo para malaman mong tulong ang binibigay namin sa'yo. Dok, please! Maawa na kayo! Huwag niyo ako ikulong dito! Ano ba? Huwag niyo ako ikulong! Palabasin niyo ako! Maawa na kayo! Huwag niyo ako ikulong dito! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo! Huwag niyo ako! Mana! Mana! Philip! Philip! Mana! Asa ka? Mana! Mana!
Sandali yung mga gamit ni Dad! Philip, masyadong delikado. Mas gustuhin pa ni Sir Severino na ligtas ka. Palabasin niyo ako! Ilang bangka yung mga puntod na yun? Wala pa ang mural na nung nagpakasal kami ni Philip. Ibig sabihin, peke ang picture na to. Peke yung kasal namin. Ako si Olivia Buen Camino. Tama na. Ayoko makipag-away sa'yo. Walang-wala ka sa kalingkingan ni Melinda. Ni hindi ka pwedeng itabi sa kanya. Magpalamo ka na lang sa lupa para hindi ko na kailangan makita yung pagmumukha mo. Lucas, nakita mo yun. Sinaktan niya ako. Olivia, tama na! You're acting crazy! Philip Antonio Estela Salazar is hereby acquitted for failure of the prosecution to prove his guilt beyond reasonable doubt. Judgment is hereby rendered finding the accused, Victoria Buencamino, not guilty of murder principal by participation. So ordered. Taga San Rafael Psychiatric Facility sila. Lumabas na ang resulta at napatunayang na may sakit ka. Nandito kami ngayon para i-confine ka sa psychiatric facility. Amanda! Lucas, ano ba? Bitawan niyo ako! Ano ba? Bitawan niyo ako sa amin! Isa kang baliw. Maliw ka! Magulat eh! Hey! Hey! Bitawan mo ako! Ano? Tigil kayo! Pinandibukin ka!
Aksidente kaya to, or do you think someone did this? If that was planned, then hanga ako sa gumawa niyan. I must admit, I'm a little bit jealous na may mas brilliant sa akin na nakaisip gawin yan. Well, tignan mo nga naman. Seems like we're on a roll. Deserve natin magpahinga. Unti-unti nang napapabagsak ang mga kalaban natin. Good night, Melinda. Get some rest, too. At masama sa buntis ang magpuyat. Night, Ma. Good night. Hintayin ko lang sandali si Lucas. Okay. Saan ka galing? And what is that smell? Bakit amoy gas ka? Di ko alam ang sinasabi mo. You must be imagining things. Huwag mo ko itulad kay Olivia na baliw. Tsaka buntis ako, kaya matalas ang pang-amoy ko at naaamoy kita. Hormones lang yan. Can you stop? $120/80. Nasunog lahat, Dok. Walang natira. Pati yung mga natirang gamit ni Dad. Yung mga litrato ni Ma'am. Lahat wala. Huwag mo muna isipin yan, Philip. Ang importante, walang nangyari sa inyong masama ni Manang Loleng. Kausap namin yung bumbero. Iimbestigahan nila kung saan nagsimula yung apod. Sa ngayon, sa bahay muna kayo. Bukas ang pintuan ng bahay namin para sa inyo. Maraming salamat, Ninong. Salamat, Dok. Salamat, Sofia. Olivia, patay na si Rosa. Inatake sa puso. Sobrang sama ng loob niya noon nung halos sabay kayong mamatay ng tatay mo. Halos mabaliw siya. Ganito po ba yung pakiramdam niyo, Nay? Nung mag-isa kayo at malungkot. Philip, doon muna ang kwarto mo sa art gallery ni Sofia. Manang Loleng, doon po kayo sa tabing kwarto nun. Salamat talaga, Doc. Maswerte pa rin kami dahil nandiyan kayo para damayan kami sa panahong ito. Ninong, pasensya na talaga sa abala. Huwag kayong mag-alala kapag naayos na namin ang lahat, maghahanap kagad kami ng malilipatan. Ano ba, Philip? Pamilya ka. Di ka naman nabali. Tsaka, huwag ka munang mag-isip ng may paglilipatan ka. Dito ka muna. Ang importante, kailangan mong magpahinga. At ang susunod natin gagawin, hahanapin na natin ang pumatay kay Severino. Magpahinga na kayo. Masyado nang maraming pinagdaanan nyo ngayong gabi. Tsaka kapag may kailangan pala kayo, magsabi lang kayo sa akin. Salamat, Sofia. Ito po pala yung sa inyo, Manang Loleng. Salamat. Salamat.
lang sa kanila. Nasaan si Elias? Elias, iniwan mo ba ako? Kailangan ka ni Nanay! Anak! Anak! Olivia! Anak! Ganda-ganda mo. Salamat at nakikita na kita. Anak! Anak! Nakalimutan mo na ba? Birthday ko na! Anak! Pupuntahan mo ba ako? Elias! Pupuntahan mo ba ako? Elias! Anak! Elias! Happy birthday, Nay! Maraming salamat. Maraming salamat. Ito po, ito po. Elias! Anak! Elias! Elias! Nandito po ako, Nay. Elias! Elias! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to Paano kung ako nga? Dapat lang yun sa kanya sa lahat ng atraso niya sa akin. Napakaswerte naman ng anak ko. Arsonist ang tatay niya. Hindi ka ba nag-iisip? Anong mangyayari sa magiging pamilya mo? Paano kung makulong ka? Hindi yun mangyayari. Dahil maingat ako. Maingat? Eh pagdating mo pa lang, alam ko na agad yung ginawa mo. Walang nakakita sa akin. Ikaw lang ang nakakaalam dito. At hindi mo naman ako ilalaglag, di ba? Katulad nung sinabi mo, paano na lang ang anak natin? There is nothing you can do. There is nothing you can do. Hindi ako naniniwalang wala akong magagawa. Hindi ko hahayaan na tuluyan akong lamunin ng impyerno ito. Talagang hindi pa rin nakakalimutan ni Lucas si Olivia. Ang magiging apo ko ang alas ni Melinda. Si Olivia, mabubulok na yan sa mental. Bakit mo kami iniwan, Javier? Javier, buhay kami!